ang simbahan ko kasama ninyo. Tumututol sa karanasan na minaranas ng mga babae. Isulong po natin ang kultura na kinikilala ang ganap na pagkatao at karangalan, dignidad ng babae. Mga lalaki, kapag ikaw ay may asawa, ang asawa mo ay hindi gamit, hindi bagay, hindi commodity. Ang asawa mo ay tao, ganap na tao, nilalang na kawangis ng Diyos. Regalo sa iyo yan. Hindi siya punching bag. Hindi siya alipin. Siya ay kayamanan mo. Dapat mahalin. Yung mga lalaki na hanabi ang kanilang asawa, halikan mo siya ngayon. Tingnan mo kung asawa mo nga yung katabi mo. Wala. Mga seminarista ay mahal ko rin ang katabi mo. Alam natin ang kailangan ng babae, lalo na sa kanilang mga asawa. Paggalang, pagpapahalaga. Alam naman ibigay. Kung ang bawat lalaki magalang sa kanyang asawa, may disiplina, nakikipag-usap, at sensitibo sa pangangailangan, naku po, paraiso na sa inyong tahanan. Sa mga kabataan, yung tunay na kabataan, nakakatuwa naman kayo. Napakaganda yung sinabi ni Archbishop. So, mga kabataan, pasensya na rin kayo sa amin. Pero, alam nyo, kung meron pang dapat nakakaunawa sa kabataan, ay kami na dati rin namang kabataan. Kaya nga lang po, nung panahon namin, iba ang pagiging kabataan. At ang panahon ninyo, iba rin ang pagiging kabataan. Hindi ko sinasabing mas maganda yung panahon namin. Hindi ko sinasabing mas maganda ang panahon ninyo. Sinasabi ko lang ay talagang nag-iba. Pero pasensya na kayo. Kung katulad ng mga bata at sanggol, ang tingin namin minsan sa kabataan ay mga problema kayo. Hindi po totoo yun. Totoo rin naman na hindi namin naiintindihan minsan ang inyong kilos, ang inyong salita, ang inyong pananamit, ang inyong buhok. Ako'y takot na takot magkumpil kasi minsan pagdampi ng aking kamay sa mga ulo ng kukumpilan para nagang mahihiwa ang aking alat dahil ang mga buhok at naman ganyan. Hindi ko maintindihan minsan ang inyong mga pangalan. Kukumpilan, may pangalan, hindi ko mabasa. Tatanungin ko sa bata, paano ba binabasa ang pangalan mo? Kasi ang nakasulat,
X, Y, Z. Sabi ng bata, X. Parang hindi ko maatin. X. Tanggapin mo ang tanda ng kaloob ng Espiritu Santo. Siguro naman, naiintindihan ninyo, kaming tumatanda. Hindi namin alam ang pronunciation ng X, Y, Z. At kung minsan ang tingin namin sa inyo, mali nga kung minsan, ay parang kayong rebelde, parang walang pakialam. Pero alam ko, may hinahanap kayo. May hinahanap kayo. May hinahanap kayo sa amin. Ang inyong parang pagre-rebelde ay pamamaraan ng inyong paghahanap. Nasaan ang integridad? Meron akong kinausap na isang batang babae na nagre-rebelde raw. Dinala ng magulang sa akin. Sabi, pagkatapos ng maraming sinabi yung bata, sabi niya, ang tatay ko, pinagbabawalan akong manigarilyo, pero siya, sigarilyo ng sigarilyo. Ang nanay ko, pinagbabawalan akong maging kastadora, pero siya, pag Sabado, kung mag-shopping. Tapos sabi niya, they are fake. Fake sila. Tapos tiningnan ako, you are fake. All of you are fake. Pero napaisip ako, ano ang hinahanap ng kabataan ito? Authenticity, integrity, love. Hindi namin kayo kaaway at problema, mga kabataan. Kayo ang aming friends. Magkakasama tayo sa paghahanap, sa pag-ibig, sa integridad, sa authenticity. Let us work together. Okay ba, friends? Okay. Ha? Kaya, tapusin ko na ito. Baka hindi na makasalita yung iba pang speakers. Inspiration lang naman ito ako. At panghuli po, sa mga pinuno ng ating pamahalaan, sa ating pong mga nasa legislatura, naghahanap po kayo ng tugon sa kahirapan ng mga pamilya, tugon sa mga karakasan laban sa kababaihan, tugon para maitaguyod ang kalusugan ng babae at mga ina at mga sanggol. Humahanap din kayo ng tugon para maitaguyod ang mga kabataan. Salamat po, naiisip niyo sila. Salamat po. May pakiusap lamang po ako. Mukhang ang napipisil ninyong tugon sa lahat ng ito ay isang batas na inyong isinusulong. Pakiusap ko po sa inyo, kapag kayo ay nagpasa ng batas, ang batas na yan ay hindi lamang batas. Bawat batas ay umuukit ng kultura. Bawat batas ay lumilikha ng mentalidad, ng priorities, ng kung ano ang itinuturing na pinapayagan at hindi
pinapayagan. Walang batas na batas lang. Bawat batas ay may agenda. Baguhin, bubugin ang isang kultura. Pakiusap ko po sa inyo, mga mambabatas at nasa pamahalaan, nakilatis na ba ninyo? Ano ba ang kulturang Pilipino na inyong ibig ipasa sa amin at sa susunod na henerasyon? Ano bang kultura ang sisimulan nitong RH Bill? At kahit tayo'y wala na, yung kulturang yan ay mananatili. Nakilatis na ba ninyo kung karapat-dapat ang kulturang yan na ipamana sa susunod na henerasyon? Nakikiusap lang naman po ako kasi baka ang iniisip ninyong solusyon ang siyang maging kapahamakan ng kulturang Pilipino. At nagwawakas po ako. Dahan-dahan, ma'am, baka matanggal ang inyong braso. Sa ating pong lahat, pakinggan natin ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ang salita ng Diyos. Salamat po. Narinig po ninyo yung mensahe ngayong hapon ni Bishop Sok at saka ni Archbishop Chito. Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng ating mga pare at obispo? Ipakita po natin sa kanila ang ating pagmamahal. Palakpakan po natin silang lahat. Sila po ang ating pastol. Sila ang nagsasabi sa atin ng katotohanan. Ang isinusulong po nitong RH Bill, puro kasinungalingan. Ngayon, nakikiusap po ako sa lahat ng mga nanay katulad ko at mga kababaihan na makinig po sa katotohanan at para malaman ninyo lahat ng mga sinungalingan na sinusulong dito sa batas na ito, ipapakilala ko po sa inyo ang isang doktora. Okay? Hindi po dahil tayo ay Katoliko o Kristiyano na inilalaban, hindi lang dahil doon nilalaban natin itong batas. Dahil po tayo ay may kaisipan. At ang siyensya ang ating kaibigan. So ngayon, meron pong isang doktora. Siya po ay isang OB gynecologist. Siya po ay representative ng Doctors for Life. At ipapaliwanag po niya sa atin ang mga tungkol sa masamang epekto ng kontraseptibo. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Dr. Eleanor de Borja Parabiag ng Doctors for Life. Galing po siya ng Davao. Lumipad pa po siya mula Davao para kasama tayo dito. Magandang hapon po sa lahat ng minsan ay naging hilig sapagkat si nanay ay tinanggap ang pagdating ng buhay ng bawat isa. Palakpak po tayo! Alam niyo ba kung ano yung bilig?
tubig ay ang Tagalog term for embryo. Sino dito hindi minsan naging bilig? Sino dito minsan hindi nanggaling sa isang matres? Sino dito pinanganak sa platito? Platito kasi test tube baby. So lahat po tayo galing sa matres. Napaka po ba? At lahat po tayo ay may nanay. Tama? So ngayon po, pinoproblema ang matres ni nanay. Problema po ang matres ngayon. Dati, problema kasi marami daw tayo kaya mahirap. Kaya daw dapat kapunin ang babae at lalaki, putulin ang mga tubo, lagyan, uminom ng pilduras, mga pills, at lagyan ng alambre ang mga matres. Tama? Mali! So the womb is now a tomb. Ang matres na pinanggagalingan ng buhay, hindi dapat mabuhay. Tama? Mali! So ngayon, ang sinabi naman nila, hindi itong issue ng kahirapan. Nasasabihin, sige, lagyan mo na ng alambre, mga matres ng babae, putulin mo mga tubo ni nanay, tubo ni daddy, at bigyan ng panturok at pilduras, yayaman na dawal ng buhay natin. Tama ba yun? Kasi daw maraming hirap, maraming mahihirap, kaya tanggalin ang mahihirap. Tama ba yun? O tanggalin ang sarili na kahirapan? Tama! Kaya po tayo! Maliwanag ang issue. Tayo na ang problema. Tayo ba? Si nanay ba ang problema? Si nanay ba? So ngayon, sabi, uminom kayo ng artificial contraceptives at Moderna. Gumamit ng sumot, goma. Mga lalaki, gamit ng sumot. Tama? Gamit si mami. Gamit si girlfriend. At ang sumot, alam niyo ba sa Thailand, pinakamataas ang AIDS, 1.3 million ang may AIDS sa Thailand, which is condom country. Alam niyo ba yun? Ang dami, lahat ng gumagamit ng condom at ang 13 years old, prostitute na to. At 8 years ago, ang incidence po ng AIDS is 100 new cases of AIDS. Guess what? Every week. Kada linggo, 8 years ago, there were incidents of AIDS. Virus, AIDS ha? AIDS, 100 kada linggo. Sa Pilipinas, which is one of the lowest of AIDS in the world, is only 8,000. And we're not really fond of using condoms. Bakit kaya? Doon gumagamit na ng condom. Marami pa rin AIDS. Sa Pilipinas, tinuturo ang condom ngayon. Nasa mga tindahan na ginagawang candy. Oh, flavored pa. Pero mababa ang
hindi sa amin sinasabi lahat. Alam niyo ba ang nire-reseta namin? Hindi naman namin ginagamit. Alam niyo yun? Ilang doktor gumagamit ng contraceptive pills? Ilang doktor naka-IUD? Wala. Bihira. Kasi marunong kami. Tahimik niyo. Palakpak. Oral contraceptives na body patient, tatlong paraan. Hindi ka pinapaitlog yung egg white. Kung sabihin, pagbasa, may bata. Hindi ba sabi? Nanay, pagbasa, may bata. Yun ang natural method, the Bayes method. Sapagkat ang babae ko ay buntisable 100 hours lang. Alam niyo yun? Ang babae ay buntisable 100 hours lang. Eh bakit naiinom araw-araw ng pilduras? Yung bang fertility ay isang sakit. Ba't ang hina niyo umuulan? Ayan, the heavens are crying for us. Tama? Umiiyak. Ang fertility ay sakit, hindi. Yung pagbubuntis pa ay isang sakit. Bakit ginagawa? Tama? Bakit ginagawa ang isang bagay na normal? Pag isang bagay na normal na ginagawa, anong mangyayari? Abnormal. Mahirap ba maintindihan yun? So, kunyari ito ang katawan mo, inikot mo yung body clock mo, ang natural na andarang relo ay paikot, clockwise. Pag pinunod mo yung relo, binaliktad mo, ano mangyayari sa relo? Masisira, breast cancer, liver cancer, cervical cancer, blood clot, heart attacks. Oo nga, hindi ka mamamatay sa pagpupuntis, pero dahan-dahan mamamatay. Tama? Oh, wise talaga kayo, no? Marunong kayo. Ilan dito ang may kilala na namatay gawa ng heart attack? Heart attack? May kilala kayo? Sa dengue? Sa pagpupuntis? Sa buntis? May namatay ba kasi buntis? Eh bakit natin ginagastusan? Bakit natin ginagastusan? Pangalawa, ang kondom. Alam niyo ba, pag may AIDS ka, pag may STD, gonorrhea, chlamydia, dapat ko i-check for AIDS. Bakit? Hindi po nag-iisa pag sexually transmitted disease. Dapat i-check for AIDS. Bakit? They don't go as one. They go together. You have to be checked. Kung may gonorrhea ka, may chlamydia ka, may ibang sakit na nakakahawa gawa ng pagtatalik, dapat i-check sa AIDS. Bakit? Chop suey po yun eh. Fruit salad. Chop suey. Fruit salad po yan. Hindi pwede may, ano ka lang, STD, may gonorrhea. You have everything. You got it all. Hindi advertisement ko ha. You got it all. No? So, mamamatay ka, magkakasakit ka, pero dahan-dahan. Hindi ka mamamatay sa pagbubuntis, sa sakit, gawa ng komplikasyon. So, condoms, may butas, 5 micra, ang AIDS, tandaan nyo, kung uuwi man lang kayo, may scientific facts kayo, sister, father, brother, ito, parang malaki ang butas ng condom according to the scientist Roland of Naval Base, Washington, ha? Hindi katulad mo sa simbahan na rito. Expand ko sa Roma, sa Washington Naval Base, CM Roland, 5 to 70 micra. Ang isang micra is 1,000,000 ng metro. Kaano kalaki ang AIDS? 0.1 micra. Yes, no? So, ang butas na given yun, wala pong perfect pa doon. Yun po ang pinaka. Natural na butas yun. Natural yun. Hindi na walang bagay. Sasabihin sa'yo, baka mag-goyo-goyo kayo. Sabihin nyo, may mas maganda kondo ngayon. Ito, oh. No? Wala na po. Ang butas po ng kondo na pinakamaliit, 50 times the size of the AIDS virus. The AIDS virus, 0.1 micra. Tanda
pagsulong ng artificial contraceptives, maraming pagkakaroon ng uncommitted sex. Contraceptive mentality. Wala akong perfect na kontraseptibo. I'm sure may alam kayo may nabuntis, pinutol na yung tubo, na vasectomy na, nabuntis na po. Meron? Walang perfect contraceptive. Pag sinabi nyo mula grade 5, hanggang tumanda, oh, you can do this, you can use this, just have sex, just do it, use this. Isusulong po natin ang abortion galing ng ibang bansa. Nag-umpisa po ang ibang bansa na ganito, na liberasyon ng contraception, nakita nila maraming palpak, niligal nilang abortion, ngayon euthanasia. Ano ang pinaglalaban ngayon sa Amerika? Simple, religious freedom. Religious freedom. A country that is very much the power of democracy is now fighting for religious freedom. Sa Thailand, 2,000 ang bata na abortus, nagpa-abort. Doon, nakita sa templo, noong January 11, tumagal ng kondom. Bakit nabubuntis pa sila? So, lang po ang paraan para mapigilan ang paglalag ng sakit at mortality na sinasabi nila na questionable data. Lang po ang ugali na dapat natin ilagay sa isip at puso natin sa paglalasyon. Number 1, ABC. A, abstinence. Tama? B, be faithful. Tama? C, character formation. At ikaw, kahit anong yaman mo, kung ikaw ay walang lahi, mahirap ka. Ang tunay na yaman ay ang ating lahi. Maraming po salamat. Muli po, ano ang sigaw ng sambayanan? Anong gagawin sa RX Bill? Yung mga nasa footbridge, ano ang sigaw ninyo tungkol sa RX Bill? Anong gagawin sa RX Bill? Yung mga nasa footbridge, anong gagawin? Nais po namin kilalanin ang presensya ng mga kapatid nating Muslim na narito ngayon. Nais din po namin kilalanin ang presensya ng Senate President, Senator Juan Ponce. Nais po natin kilalanin ang presensya Senate Majority Floor Leader Tito Sen. Sanay na sanay sa EDSA Hero, Senator Gregorio Pulasan. Pabiling po natin para suportahan tayo ng ating mga senador sa posisyon natin sa RX Bill. Ano ang sigaw ng mga kababaihan sa RX Bill? Anong dapat gawin? Ang sigaw ng buong sambayanan, anong gagawin sa RX Bill? Gusto rin lang namin magpasalamat sa Radyo Veritas. We are being covered live right now. Magparinig po tayo! Halakpak kaya ng Pilipino na nakikinig sa Radio Veritas. Meron din po ang presensya ng lahat ng ating mga kongresista, pero mayroong isang matapang na babae dito. Hindi pa pala senador, konti. Congresswoman Mitos Magsaysa. Lapsis lingua po yun, lapsis lingua. Mangyayari po ang ibig sabihin. Ngayon po, gusto namin ipakilala isa pa po babae. Okay, isa sa mga isinusunod pa dito sa batas na ito ay hindi lang tungkol sa kontraseptibo, kundi tungkol sa sex education. Ngayon, doktora rin po siya. Tingnan niyo po ang mga babae kung ito
choice ni Congressman. Inaalam po namin ang katotohanan. So ngayon, ipapaliwanag ulit po niya sa inyo ang mangyayari sa mga kabataan, sa mga magulang, pag pumasa itong batas. Ako ay isang Doctor of Family Medicine at siya rin po ay isang Doctor of Psychology. Palakpakan po natin si Dr. Lucille Monter. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon yung sex education. Ako ay isang may bahay, ina, guro, manggagamot, at psikologista. Mahigit na 20 taon na po ako nagtuturo sa mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak tungkol sa sex na tama ang mensahe at tama ang paraan ayon sa gabay ng simbahan at mga prinsipyo ng edukasyon. Ang simbahan ko ay hindi kontra na turuan ang kabataan tungkol sa sex kung ito ay ginagawa sa tamang edad, tamang paraan at tamang mensahe. Ang classroom sex education na binabatas ng RH Bill ay hindi po tama. Mali siya. Base sa totoong layunin ng bill na ito, madaling hulaan na ang maging paksa ng kurikulum nito ay population control, paggamit ng kontraseptibo at mga tinatawag na reproductive health rights na unti-unting inaalis ang mabuting impluensya ng mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak. At sinuri ko nga ang mga lesson plans ng pilot sex education classes ng DepEd. Ito nga ang mga laman ng mga leksyon. Population control, paggamit ng kontraseptibo, reproductive health rights. Dapat alamin ninyo kung ano ang laman ng reproductive health rights na yan. Kasi dyan papayagan ang mga teenager na humingi ng kontraseptibo na walang pakialam ang magulang. Yan ang mga rights na ituturo sa sex education na ito. Yung sex education na itinutulak ng RH Bill ay hindi ituturo ang dangal ng bawat tao bilang imahe ng Diyos. Hindi ituturo nito ang kabanalan ng sex. Hindi ituturo nito ang kakayahan ng tao na pagtagumpayin ang takas ng sexual. Iba ang ituturo niya. Ituturo lang nito kung paano umiwas ng pagkabuntis at umiwas na magka-FAD sa pag-sex. Sa mga nakita kong lesson plans, may mga paksa na parang okay. So sasabihin siguro ng isang ina na walang kamalay-malay kung anong layunin nito, parang okay naman. Pero ihanong din ko ito sa paghanda at pagsilbing ng pagkain. Maaaring lagyan ng masasarap at mga pampalusot. Ana, tama na yan. Okay ba yun, no? Oo, okay rin. Konting delay lang. Hindi lang. Ayaw nga nga. Uy! Pre, okay na, halika. Ha? I-stream mo na to. I-stream mo ka rin. Okay na? Oo. Yehey!